yata ang gobyernong pinakahinabla. The most sued government in the history of the Philippines. Ito ang Istorya Pinas. Trending at pinag-uusapan sa social media ang patungkol sa matinding kontrobersiya sa maanumalyang paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury na 60 billion pesos para mapondohan ang fully funded na mga project kagaya ng Negros to Panay Bridge na nakakuha na ng pondo na inutang sa South Korea na 174 billion pesos na kung ilarawan ng dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na ang Marcos administration ang pinakabalahura at magnanakaw na administrasyon ng Pilipinas. Ang gobyernong pinakahinabla. The most sued government in the history of the Philippines. Naharap-harapan na niloloko ang taong bayan at ninanakawan para lang sa mga pansariling interes. Kaya komento pa ng mga dismayadong madlang netizen. Huwag mo nang pagtakpan, grabe ka klaro na yan. Dalhin mo si Tamba dyan, bakit ikaw ang sumasagot? Ano ba yan? Pag mahirap, madaling ikulong. Hoy, magpapakatotoo kayo, nakakahiya. Mga walang hiya, nangutang pa sa Korea ng 174 billion. Taong bayan ang naghihirap sa pagbayad. Grabe ang pahirap sa taong bayan. Ang administrasyon ni Bangag, wala talagang malasakit sa kapwa niya Pilipino. Grabe ang pagnanakaw talaga. May pondo na pala itong Panay Negros Bridge. Saan na ang pera? Magiging kawawa naman ang taong bayan. Tama talaga ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, God save the Philippines. Mga kababayan, ito na yata ang gobyernong pinakahinabla. The most sued government in the history of the Philippines. Yung grupo ni Justice Antonio Carpio, hinabla din namin si Speaker Romualdez, di ba, ng Mandamos, hinabla ng P3PWD. Dahil yung representative namin, na ayon sa order ng Supreme Court, ay magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay ginawa naman namin, pinoclaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang paupuin. Ayaw mo niyang bigyan ng oath, ceremonial oath dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na i-declare na ang constitutional yung internal rule na yan ng House na kahit na-proclaim ka na, naka-oath ka na, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nag-surrender oath dyan sa Speaker. Abay kung ganyan po pala. Pwede po pala ang Speaker ay pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao sa 391,075 votes namin. Hindi pa rin kami makaupo kahit may order na sa Korte Suprema. Ano yan? Anong klaseng Speaker yan? Talagang obvious na po yan na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay mapaghiganti o vindictive. At itong si Speaker Romualdez ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos dynasty. Kaya ganyan po. Sana naman ay dahil rule of law tayo, demokrasya tayo dapat. Ay hindi sila ganyan. May isa pang nagabla sa kanila, yung aking mortal enemy na si Topacio. Inabla din sila sa ombudsman, criminal case. Kasi wala na pong mapuntahan ng mga tao. Wala na po dahil ang hawak nila sa kapangyarihan ay hawak na sa leeg. Hindi man tayo na martial law. Ay, malapit na po tayo, parang ganun. Ito pa, meron pa silang House Committee sa House of Reps. Siyempre, utos din yan ng Speaker. Na lahat ng mga pro-Duterte na mga vloggers ay narco-vloggers daw. Kaya pinapatawag nila ngayon. At pag ayaw nila ng sagot, iko-contempt na naman nila at kanilang ipakukulong. Ano ba yan? Hindi po tayo ganyan. Demokrasya po tayo. Kung ayaw po natin ang sagot nila, hindi po ibig sabihin na sila ay nagsisinungaling. Mag-aral naman po kayo dyan ng Stonewall versus Jokno. Hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. Anong sinasabi ng iba? This is a failed democracy. A failed democracy. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay Guimaras Negros Island bridges,
or the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. All Some right. of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way, correct? In a sense, they are Yes, routinary, they are. ordinary expenses They of are, or they expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure, Yes. You can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing, FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while Funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes. All right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are so... This sorry, Your Honor. Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on Yes, that. please check on that. Yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects How of the can government. the government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what funded. is the reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reasons of the I go now, congressman. yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started, Your So Honor. where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we have appropriations. unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. Sinabi nga ng Korte Suprema nung isang napakahusay na justice dyan, yung hukom natin, si Justice Ami, na hindi mo pwedeng gamitin sa iba ang pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth para sa PhilHealth lang. Hindi pwede yan. I take special interest sapagkat pagkaho sa gobyerno kasi, yung isang pera ay para sa isang specific na paggagamitan lamang. At yan po'y ginalaw mo, malversation po yan. Malversation of public funds po yan. Hindi mo pwedeng ilipat-lipat yung pera ng gobyerno, lalo na yung specifically and specially intended to fund a specific project or to fund a specific purpose. Kagaya po nung sa PhilHealth. Kaya yan din po yung ating argumento dito sa kasong inihain natin sa Korte Suprema, questioning the legality and the constitutionality of the illegal, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Dahil ziniro po nila ang PhilHealth ngayong taon.
wala pong binigay na pondo ang Marcos administration sa PhilHealth ngayong taon. Bawal po iyan. Bakit? Meron po kasing special source of funding ang PhilHealth eh. At yan nga po yung mga buwis na nakukolekta mula doon sa tinatawag nating sin products o yung sin taxes. And our basis again for saying that this is unconstitutional is the Constitution itself na yung Article 6, Section 29, subparagraph 3. Malinaw po dyan that all money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. So malinaw po yan, sinusubaybayan natin itong nangyayaring oral argument sa Korte Suprema sa nauna ng kaso questioning yung legality ng pagkuha ng Bongbong Marcos administration sa 60 billion pesos pera ng PhilHealth sapagkat ito po ay closely intertwined if not talagang related dito sa ating kaso na nakabinbin din sa Korte Suprema na magkakaroon po ng tinatawag nating preliminary conference na sa darating na Biyernes, February 28 at may nakatakda na pong oral argument din pagdating po ng April 1. Kaya po mahalagang pag-usapan natin to dahil lumilinaw na hindi dapat kinuha ng Bongbong Marcos administration yung pera ng PhilHealth. Namumuro na madedeklarang unconstitutional yung ginawa nila. Therefore, sana makaabot din ito sa Korte Suprema, mag-issue na rin sila ng temporary restraining order para matigil na yung patuloy na pag-disburse nung pera na bahagi po ng ating national budget ngayong 2025 dahil baka mamaya madeklarang unconstitutional itong national budget natin ngayong taon 2025 na-disburse na po halos lahat, we will end up with a mere paper victory. Sure, it's still going to be a legal and moral victory pero kawawa po ang sambayan ng Pilipino dahil pera niyo po ito eh. Tayo po ay nag-expose lamang, nagbubunyag ng mga anomalya sa ilalim ng Marcos administration. Dinadala natin sa korte sapagkat tayo rin sa hakbang ng maisog ay patuloy na nananawagan sa lahat, Pilipino, taong gobyerno, ordinaryong tao, to uphold, respect, and defend our Constitution. Ito nga ho, nahuli natin sa tulong ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao at inilahad din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. And update ko lang din po kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na-late din ay nagpulong po kami nung ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. Nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday at naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay patuloy na manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka ganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula eh. Makikita natin, malinaw naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera ng PhilHealth, ginalaw nila, pinampondo raw ng mga programang napondohan na. Ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Batiin ko lang po si Terence Gerald Castanares, kanina pa bumati, good afternoon. Ganon din si Larry Calderon, si Angel McIntyre watching from Cebu, attorney, kay Ron Cedric Miguel, at kay OFW ako. Hi po, attorney, fully support po kami dito sa Israel. Kagaya po na sinabi ko, pwede po kayong, yung mga OFW natin gustong sumali sa ating talakayan, pwede po kayong sumampa sa ating live. Sa comment section, ilagay lamang po ito, hashtag number 56, watching from, kung saan po kayo naroroon. At we will give you access dito sa ating ginagawang pagla-live. Kay JM Dapogi, attorney, posible po ba na maibalik yung kinuha sa PhilHealth na nauna? Basta po yan ay nadeklarang unconstitutional. Susunod po dyan ay yung criminal liability and accountability ng mga nakialam sa pera nating mga Pilipino. Importante po yan at pag-usapan natin patuloy-tuloy dahil kanina ko nagpapasalamat din ako sa Bombo Radio Philippines sa kanilang interview. They gave me enough time sa kanilang live interview kanina.
9 o'clock in the morning, and I was given, I think, more than 20 minutes sa live interview. At yung isa pong magandang naitanong sa akin doon, paano raw po natin lalabanan ang inflation pag tayo ay senador na? Sabi ko sa kanila, ang inflation dito sa ating bansa sa Pilipinas will only get worse before the next administration can make it better. Anong ibig sabihin nun? Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? Yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating taunang budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process, and all the way to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa nilalaman ng pitaka mo. Hindi ka pwedeng mag-grocery na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari po, sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, we keep on spending more than what we have. Hindi po pwede yun. Hindi po yung sustainable. Kulang po tayo, deficit po lagi ang national government. At pag kulang ang buwis, para mapunan, mangungutang na naman ang Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso't damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera niyo po ito. When we speak of national budget, pera niyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation? Magsimula ang gobyerno sa sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong fiscal discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng fiscal discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong akap at ayits, yung korupsyon ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng missiles ang Pilipinas at kung ano-ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo gutom. At na-diskurso ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataan Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at ang gamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung PhilHealth sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special purpose because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan malinaw po yan sa ating saligang batas. Kaya Mers Brillano, hello Senator Attorney Vic, good evening, watching from Taiwan. Kay Maraya J. Wahabs Rubio watching from Bacolod at kay Wilson Kaadan watching from Abu Dhabi. Ready na po tayo magpasampa, magsabi lang po kayo. Again, maglagay lang po sa comment section natin hashtag 56 watching from and we will give you access para po marinig din po natin, maging mas interactive. At ito talaga ang programa ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya Eileen Samson Seniza, Attorney Vic, nakakainis ang makita ang mga surveys na wala ang name niyo po. Sinasadya po nila yan dahil natatakot sila na sa tulong ninyo tayo mapunta sa Senado dahil tayo ang magbubulgar lahat ng katiwalian nila. Huwag po kayo masiraan ng loob.
Ang tunay na survey ay sa May 12, 2025. At kayo po ang tunay na sentimiento ng sambayanang Pilipino. Kasama ko ang hakbang ng maisog sa ating kampanyang ito. Kasama ko at kabahagi tayo sa Team Suka. Nakita naman natin kung paano minamaliit ng Bongbong Marcos ang mga higit na kararaming Pilipino. At minamaliit po niya yung mga minsay na utusang bumili ng suka. Kayo po yun, masang Pilipino, at hindi lang yung masa. Alam mo ninyo, kapag kami nag-uusap-usap, siguro sa ating lipunan, malaki na, napakalaki na 3% lang siguro ng populasyon ng Pilipinas ang hindi na utusang bumili ng suka. 97% of our population, minsan sa buhay niya, ay nautusan ng kanyang ina or ama bumili ng suka, at wala pong nakakahiya doon. Lahat po ng may dumaan sa isang normal na kabataan, nautusan po. And I'm happy, normal ho, at masaya ang aking kabataan at ako'y nautusan minsan. Hindi lang minsan, maraming beses ng nanay ko. And I enjoy. At yan po ang Team Suka, lagi nga sinasabi, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang patuloy na tutugi sa mga nambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kay Romel Legaspi Perla, magandang hapon po, Attorney Vic Rodriguez. Kay, hindi ko mabasa yung iba yung pangalan, hindi ko po maintindihan. So, yeah, we are ready. Yung mga gusto pong mag-join ng live, welcome po kayo. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, idiomatic expression lang daw po yan, nautusang bumili ng suka. Idiotmatic po siguro, automatic na idiot. O sino man ang nagsasabi niyan. Alam mo ninyo, kaming mga Duterte approved and certified candidate, at ako po bilang hakbang ng maisog, ay abhor and I shun yung negative campaigning. Tayo po'y sumasagot lang sapagkat sinimula nila na mag-negative campaigning, wala pong masamang sagutin yung kanilang patuloy na pambubudol sa ating mamamayang Pilipino. Kaya natin sila sinasagot, itinutuwid natin itong kanilang panggagaslight. Ngayon, kumakambyo po sila. Ang kanilang postura, the usual, pag naiipit ka na, pa-victim ka. Pa-victim ka, paawa ka na, saan ka naman nakakita? Yung nang bubuli, ngayon, ang dating, inaapi na. At parang siya pa ang kawawa. Sinimulan ang negative campaigning. Hayaan nyo kaming i-refute or sagutin or i-debunk itong patuloy na paggagaslight at pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. So, yun po yung ating pinag-uusapan, malversation po. Doon na papunta yung usapan dyan sa oral argument. Lumalabas na meron pong lumustay ng pera ng PhilHealth at ginamit sa hindi dapat paggamitan. And this is the very same issue that we have raised before the Supreme Court in our petition for certiorari and prohibition, questioning the legality and the constitutionality of the 2025 budget. Matatandaan po ninyo, hindi lang kasi PhilHealth ang kinuhaan nila ng 60 billion . Yung DBP at Land Bank, hindi ba kinuhaan nila ng combined 75 billion pesos. Tapos hindi pa rin natin naririnig saan ginamit yung 117 billion pesos ng PDIC. Yung present budget naman po natin, binawasan nila ng 87 billion pesos more or less. Yung pondo po para sa pensyon ng military and other uniform personnel. Binawasan po nila yan at makikita nyo yan dito sa budget na unconstitutional at immoral at illegal at criminal na pinasa po nila. And dito po sa magaganap na preliminary conference, we are very eager to find out ano kaya yung ipakikita nilang tinatawag na enrolled bill. Sapagkat yung motion po natin na mag-issue ng subpoena at ipalabas yung original copy of the General Appropriations Bill at original copy of the enrolled bill ay pinag-utos na po ng Korte Suprema. So ilalabas po nila yan by Friday. Tingnan po natin dahil ikukumpara natin yung hawak natin na certified din na enrolled bill sa ilalabas po nila. Welcome at lahat po ng ating guest. Welcome po si Ron Skits, kay Virgo at 903, kay Killer Smile at kay Gab. So paano ito? They will isahin natin si Ron Skits. Welcome Rons.
Nasaan si Rons? Rons, hello? Wala si Rons. Ang nandito lang na nakikita ko, si Gab, si Virgo at 903 at si Killer Smile. So, yun! Sorry, sino ito? Si Rons. Good evening po, Sen. Vic. Good evening po sa inyo lahat. Sige, ganito gawin natin para let me traffic you. Unahin natin si Rons Kits. Hi Rons. Go ahead. Rons? Hi, magandang gabi Rons. Kamusta ka? Si Rons, I encourage all of you to, kung pwedeng buksan po nyo yung camera dahil marami pong nanonood para makita at makilala rin ho kayo. Rons, sige, baka mahihain si Rons. Lipat tayo kay Gab. Go ahead, Gab. Ayun si Rons. Hello, Rons. Kamusta ka?